Hi guys, good morning! Welcome back to another episode of JKD Vlog. Another day, another vlog. Medyo excited ako ngayon at pupunta tayo ngayon sa Aurora. Sa Dipakulaw to be exact. Napunta tayo sa mga resort doon sa Dipakulaw, ang The Sunshine. So samahan nyo kami. Tara, let's go! Dito tayo sa Alphamart sa Pagkabangan. Dito tayo ng mga kailangan natin. Dog food, drinks, tsaka mga snacks. There are two options or ways upang makarating ng Dinadyawan. Maaaring pagtasin ng daan ng Pantabangan at maaari ring tahakin ng daan ng Bungabon Nueva Ecija. Pero suggestion mga amigo, sa Pantabangan na lang dumaan dahil mas safe at maganda ang kalsada rito. Woo! Dito na tayo sa Maria Aurora. If you ever decided to take the Pantabangan route, you will end up crossing this narrow bridge that connects Nueva Ecija and Aurora. Patok na patok itong stopover ng mga turista dahil maaari na dito mag-lunch, mamahinga sandali at mamili ng mga pasalubong pauwi. Of course, huwag palampasin kumuha ng selfie sa signage ng Maria Aurora. Yan. So officially nandito na tayo sa Aurora province ng Aurora. And on the way na tayo papunta ng Baler. At sa daan na kasi natin yung Baler papunta ng Dinadyawan. So 1 hour and 49 minutes. Medyo malayo-layo pa. So ganda nung na yun, part na yun. Pero syempre mas maganda sa pupuntahan natin. We're officially here in the province of Aurora. Sabi nga ng iba, mas masarap pa rin ang feeling ng pagbabiyahe kaysa makarating sa mismong destinasyon. Kung ganito pa naman kaganda ang daan, nadadaanan baka magunahan pa kung sino ang magmamaneho. Okay guys, so on the way tayo papunta ng Baler. Layo, pero worth it naman. Ibang-iba yung ambience niya kumpara doon sa Pangasinan. Although medyo may similarity sila in terms of nature vibe. Pero nasa-satisfy na kaagad ako sa road trip namin dito sa Aurora. Ang ganda ng view, ayun mga bundok. Ganda. So biyahe pa lang, panalo ka na. Biyahe pa lang, suka-suka ka na. Biyahe pa lang, suka-suka ka na. Nakakahilo. Ulan? Ay, sana huwag naman umulan doon sa Dinadyawan. Patungo ng Dinadyawan ay madadaanan ng famous rock formations na Amper Beach. Ang Amper Beach ay isa sa mga pinakatanyag na baybag dito sa Dipakulaw, Aurora. Karamihan ng mga turista na tutungo sa Dinadyawan, Kasiguran o sa mga lugar na nasa norteng bahagi ng Aurora ay humihinto dito to take their pictures due to its picturesque settings and rock formations. Sabi rin ng iba, ang hampas ng alon dito ay nagsisilbing palatandaan ng mga lokal kung ano ang magiging lagay ng panahon. Upang makarating dito, bumiyahe lang ng 20 km mula Baler at may enjoy na ang view nito Amper Beach.
Alright guys, we're finally here at last, here in Dinadiawan, Aurora. Medyo maulan. Expected namin maaraw eh. Naman, di pa kami pinagpidyo. Minsan lang pupunta ng Aurora. Ganda na patatakbuhan ng drone doon sa may Ampere. Ang ganda ng Ampere. So, medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin. It's still 29 kilometers remaining sa ating travel. At ang ganda ng daan dito sa Aurora. Grabe. Nag-enjoy eh. Kaya karamihan ng mga riders dito napupunta eh. Daming mga riders na nagpupulan dun sa entrance ng Maria Aurora. Ang ganda naman kasi talaga ng daan, aspaltado, safe, ayan, ang luwang. Punta rin kayo dito sa Aurora. Nice, recommendable. Bago pa makarating na La Sunshine Resort, ay mabubusog na ang mga mata ng bawat turista sa mga mountain views sa taglay nitong Dinadiawan. Nakakahumaling man, ay kailangan pa rin magdoble ingat sapagkat pababangin ang mga daan sa parting ito. Pero tandaan mga amigo tamiga, difficult or challenging roads often leads to amazing destinations. Kaya tiyaga-tiyaga lang sa biyahe. Sa ngayon, enjoyin muna natin ito. See? Pagkatapos ng mahaba-habang akyatan sa kabundukan at matapos tahakin ang palikulikong daan, ay paunti-unti na masisilayan ang gandang taglay ng mga baybayin nitong Dinadiawan. I'm sure, instant tanggal agad ang pagod sa oras ng masilayan ang mga ganitong one-of-a-kind na tanawin. Breathe in and breathe out. And enjoy the fresh ocean air. Sa dami ng bagyo na nalasa dito sa lalawigan ng Aurora, ay nasusubok ang karatagan nito at bakas pa rin ang pinsalang dulot ng mga kalamidad. Ngayon pa man, sa likod nito mga pinsalang ito ay nakangiti pa rin tayong sasalubungin ng mga karagatan at kabundukan nitong Dinadiawan.
Alright guys, lunchtime. Umorder tayo ng, siyempre, paborito natin yan, inihaw na pusit. Hindi mo wala sa menu natin yan. Tsaka sinigang mahibon. Gutom na ako. Grabe. And ayan, view lang naman natin ang white sand itong Dinadyawan. Diba? Kain. Kain. Kain na tayo. Amigo tip, kung overnight or 2 days lang naman ang stay nyo dito sa resort, huwag na magdala ng maraming pagkain na lulutuin. Dahil bukod sa hassle, ay kakain pa ito ng oras na dapat ay nagre-relax na lang ang bawat isa. Pero kung ayaw nyo papigil, ay may mga provided naman na lutuan dito if you enjoy more cooking while spending your vacation. After na napakahabang biyahe, we deserve a moment to lay down a little bit and rest. Because here at the Sunshine, they got your backs. The Hotel for Couples offers a double-sized bed with electric fans for more comfortability. Some lithographs to enhance the ambience. Mirror to check yourselves wearing your OOTDs, bath towels and toiletries, chairs and coffee table to satisfy your morning routines, and their small but terrible air conditioning unit. Let's check out their comfort room. So not to expect much, just a regular comfort room. Comfortable naman while taking number 1 and 2s. They got you this wash basin to do facials and other things. A small mirror to remind you how beautiful you are. A shower head. And there's your toilet with a seat cover, trash bin, tabo at timba. Of course, bidet. Yan ang hinahanap natin lagi eh. At yun na nga guys, ang loob nitong apartel dito sa The Sunshine Resort. Susunduin ko na yung dalawang kasama ko. After getting enough rest, let's head straight to the beach. Right to 5:35 here in The Sunshine Resort. So, ito lang naman yung price ng sobrang tagal na biyahe ninyo mula sa inyong lugar. Punta rito sa Dinadyawan. So, hindi ko in-expect na ganito kaganda yung dito, buhangin. So, nagsisisi kami kasi medyo late kami nagising kanina. Pagkatapos namin mag-lunch, tulog na agad kami doon sa room namin. Hindi namin naabutan yung sunset. Wala nang sunset. Pero maganda pa rin. Pero maganda pa rin naman. Kala ko masabi sa beach, ang ganda. Worth it yung napakahabang biyahe, yung mga bankingan na gagawin ninyo dun sa may na bundok. Worth it. Kape. Ngayon, kakape tayo, merienda. Bili tayo ng konting merienda dun sa Alpha Marketing ng Pagkakabangan. Meron tayong Starbucks. Tapos coffee snacks. Karabenta tayo. So ngayon, hapon, nabasa na yung mga turistang bumisita dito sa Dinadyawan. Ayan o. So hindi ganun karami, unlike ng mga turistang bumibisita sa LU, sa mga tourist destinations na saan talaga dinadagsan yung mga tao sa Bolinao, diba? Yan, sa Dasol, sa mga popular na mga beach dito sa Pilipinas. Yung dagat niya guys, hindi siya malamig, hindi siya mainit. So, perfect na perfect yung temperatura niya talaga paliguan. Tapos, kung i-describe natin yung sun dito sa Dinadyawan Beach, medyo mabato siya ng kaunti. Hindi katulad nung beach dun sa Dasol na although meron siya mga pebbles, pero hindi ganun kadami. May part na talagang puro buhangin na.
Katulad dito sa tinadyawan na ayan ng mga bato. Hello guys, so dinner time. Ayan ang order natin ngayon. Ano to? Dinadyawan fish saka barbecue, chicken barbecue. Kain. Kain na naman. Describing our dinner for tonight's video, we ordered this famous Dinadyawan fish and chicken barbecue. I am trying to look what kind of fish they use but no exact result is showing up. Sana pala naitanong natin bago umuwi. Maybe next time kung may chance na makabisita ulit dito. Meat is tender at walang lansang malalasahan, and for the chicken barbecue, tamang-tama lang ang pagkaluto at malaki yung servings. Rating these foods are 10/10 for sure. Going back November 2024, sinalanta ng Bagyong Pepito na lalawigan ng Aurora at naapektuhan ng gusto ito sa Sunshine Resort. But 3 months after, they were able to rebuild the resort and open up for the guests to enjoy the beach at Dinadyawan. If ever you forgot to bring the condiments you need to use in your cooking, or if you are craving for some midnight snacks and drinks, meron silang sari-sari store where you can buy your wants and needs. If you want to enjoy more of the beach view, there's also a second floor on top of the store where you can sit and relax during night and daytime. And in regards to the internet, may wifi ang resort na abot hanggang sa mga rooms. Ayun guys, ito yung pool. Ayan. Tapos may mga shades din sila dito na para mga hats. Ayun o. Pwede rin kayo tumambay dito. Yung makinig sa tunog ng kampas ng mga adam ng dag ng tagapasikat. Tapos ayan, mga upuan. Pwede kayo mag-relax. Pwede kayo mamahinga. Ayan. Chloe. Dahil nakalata ditong post sa init buong araw, ay maligamgam ang tubig nito which every night swimmers would enjoy. Maliban sa pagligo, ay maaari rin tumambay at magpalipas oras sa mga beach chairs sa gilid nitong swimming pool at magmuni-muni. Good morning mga amigo. We wish we could stay a little longer, but the rest of our dogs are not with us, so we needed to go home as early as possible para hindi gabi sa daan. Medyo mainit guys ngayon. So ngayon pa lang tayo magbe-breakfast. It's already 9:51 Sunday today. So order tayo na pagkain natin, beef tapa tsaka longganisa. Bago tayo pumunta ng Badal kasi 1 hour yung travel. Magutom tayo. Kaya kain muna kami bago pumunta doon. Bibili tayo ng isda mamaya, seafoods. Badal. See you na mamaya doon. Here's the one last glance with the enchanting shoreline of Dinadyawan. Kung ako tatanungin mga amigo, kung sulit ba ang travel going here in Tipakulao? 100% garantisadong sulit. Pero kung plano nyo magtungo dito, make it a week para ma-enjoy ng gusto kasi alam nyo ang hindi worth it. Ang umuwi ng maaga pagkatapos ng napakahabang biyahe at isanin ang beach na kagaya nito.
If we forgot, resorts in Dinadyawan offer water activities such as kayaking, water bike, and dragon boats or banana boats. Swak na swak ito para sa mga turista na naghahanap ng mapaglilibangan and for those people who are looking for a more memorable experience when visiting Dinadyawan. Okay guys, so nandito tayo ulit sa bangkingan nitong Dinadyawan and we are on our way to Baler Market. Bisitahin natin yung public market nila kasi nung huli namin punta doon, ang daming mga isda doon na magaganda. May mga tuna, may mga alam mo yun, hindi mo mabibili sa mga typical na wet market. So medyo challenging talaga. Sobrang challenging ng mga daan dito, grabe. So gamit namin si espresso, kaya naman ng espresso. Punta kayo dito sa mga naka-espresso, sa mga coffee mates natin dyan, na viewers natin. Punta kayo dito, bisitahin ninyo Dinadyawan. Hindi ko lang alam kung kaya niya, puno yung sasakyan. Kaya yun, kaso hirap. Oo, kaya naman siguro, kaso yun nga, makahirap. Dahil matatarik yung daan dito. Ang tataas. Oo, matataas. Yun lang. Ma-challenge siya. Heads up, pupunta kayo dito sa Dinadyawan. May pakulang. Okay, so kita-kits lang tayo sa Baler mamaya. Bye-bye. Bye for now. Ayan guys, after an hour travel, nandito na tayo ngayon sa Baler public market o yun yung nila, wet market nila. Magtitingin tayo ng seafoods, ang stock, panluto-luto. Nag-crave kayo ng seafoods. Tara! Guys, balik tayo ng public market, makapilin tayo ng seafoods. So, hindi na siya ganun kadami kapag katanghali ka na bumili. Mas maganda ako pupunta ka doon sa public market ng Baler kapag madaling araw para mas marami kayong seafoods na masugat tapos mas fresh pa. So yan, Ganda ng view. ganda ng view. Busog ka na lang. Sa road trip pa lang. Busog ka na. Sulit na kagad yung biyahe nyo. Hindi nakakainip mag-ano. Oo, hindi nakakainip. Karamihan ng daan dito sa Aurora ay paltado. Kaya masarap mag-drive. Kakaunti lang yung daan na konkreto. Tapos ilan lang yung daan na may mga sira. Kaya karamihan na yan, katulad yan, aspaltado, masarap ang drive. So ayun, if you like this video, please like, share, and subscribe. And para natin i-rate ang travel natin ngayon dito sa Aurora. Siyempre 100%. Sulit. Kaya lang. See you soon sa aming next vlog. Bye!